Malinis na yung kubo mo. Gusto mo ba yan? Malinis na. Malinis na yung paligid pala. Yeah, yan pong ating mga borders. Diyan na po naka-standby itong ating mga, or nakatambay itong ating dalawang doggy-doggy. Yung kulungan ni Beauty kasi na kay Hope, ando sa labas. Pinagamit natin kay Hope. And si Beauty kasi hindi ko na kinukulong talaga ito. Bago ko pa makuha si Hope, hindi na kinukulong yan. Nakita nyo naman yung talo niya mga kabukal. So, ayan ang mga borders natin mga kabukal. So, nakakaya naman kung madumi yung kapaligiran nila. Nakita nyo yung talo nun mga kabukal. Anak ka na. Grabe Grabe mga kabukal. Nakita nyo ba yun? Tinalon yung mula lamesa hanggang dito. Parang pusa Hello mga kabokals. Yan. So ngayon po ay magka-grass cutter tayo at napakasukal ng ating area. Yan. Linisin natin lahat yan mga kabokals. Yan. Susunod ko na yan. Lahat ng mga kalat na yan tatanggalin natin. Pero unahin ko muna yung pag-grass cutter ngayon. Ito yung unahin natin sa may gilid ng kubo. Yan. Kapal na. Kapal na mga kabokals. Yung ating langka ay natabunan na. Kailangan pala maingatan to, baka madali ko. Kala ko namatay ito yung ating langka. Kailangan maingatan yan. Yan. Grass cutter tayo mga kabokals para umaliwalas ang ating area.
kabukal, so mamanumanuhin na natin yung mga gilid-gilid. Baka madali ko yung mga buko natin sa kalangka, saka yung mga Madre de Agua. Unahin muna natin itong area na to na i-clear, tapos saka tayo pupunta sa kabila. Kaya mga kabukals, ito yung ating langka, oh. Buhay pa rin yung ating langka. Paano ko namamatay ito eh. Nakaraan kasi naninilaw yung mga dahon niya. Natural lang pala yun. Kaya para makabuelo siya. Delikado kasi baka madali ko yung mga Madre de Agua, sayang. Malaki na niyan eh, oh. Yan, nakahinga yung ating nakahinga yung ating langka, mga kabukals. Dami mga baging-baging. Yan, buti makulimlim mga kabukal, pero hindi umuulan. Mahirap din kasing gumawa pagka umuulan eh. Parang natalo na yung Madre de Agua natin sa mga damo. Medyo hindi nakakabuelo yung yung iba. Na maganda, nahahawan yung damo. Mga kabukals, akala ko namatay na tong isang dwarf coconut na binili natin na to. Buhay pa pala, oh. Buhay pa mga kabukals, oh. Oh. Oh, may green pa siyang dahon, oh. Nagaling ko yung mga tuyo. Kasi nga ayan, na yan eh, nagtuyo na yan eh. Akala ko patay na. Buhay pa pala, buti na lang. 350 pa naman isa niyan. Dwarf coconut. Gawin natin yung mga tuyo. Oh. Yan, oh.
Sana mabuhay ng tuluyan, sayang eh. Kamuti ko pa namang ano to, bunutin na. Papalitan ko dapat ng papaya. Buti na lang yung mga pinunla ko papaya nangamatay. Hindi siya nabunot. Grabe. Ano na? Yan. Yan, lumabas na siya. Makakabuelo na yan kasi maarawan na siya. Tingin ko buhay. Buhay na to. Mampay na mga kabukals, oh. Sa bigat ng ano, mga dahon niya. Umiga na. Kailangan ito putulin para ano, dumiretso ulit. Pero saka na, pag ano na, pag magre-replant na tayo, magawin nating planting materials. Kaya pasensya na nga pa pala sa mga nagme-message, bumibili ng Madre de Agua cuttings. Wala pa po tayong pambenta, pasensya na po kasi ito pong mga tanim ko ay kukuha ko rin po ng pampunla ko para po makapagparami tayo. Kasi may mga area pa po dito na ano, na kailangan taniman para madagdagan yung ating supply ng Madre de Agua. Itong problema, itong isa to nagkaano na, bumuo na yung ugat sa lupa. So ano na yan, magpapanibagong puno na yan. Kaya lang nakalabas siya rito. Wala, madali naman putulin niya pag ano, pag kailangan na siyang tanggalin dyan. Kasi gusto ko sa gilid na sila lahat eh. Kasi itong area to pwede nating gawing vegetable garden pa. Lago na rin ang ano natin, yung dragon fruit. Ayoko na sa dragon fruit, matinik. Masakit yung ano niya, tinik niya. Mangga natin mga kabukals, oh. Ito yung binili natin sa Nueva Ecija kasama ng mga dwarf coconut na grafted. Grafted yan mga kabukals. Carabao. Yan, may isa pa tayo ron. Dalawa yan eh. Hindi ko masyado inilapit eh, baka madali, sayang. Baka madali ng grass cutter eh. Dami langgam ah. Po, dahil langgam. Dahil langgam sa ano, sa puno. Itong kalaban, pinamahayan ng langgam mga kabukals. Yung
pinakapuno ng mangga. Yung isang buko natin mga kabukas to. Ito maganda tubo na ito. Simula nung tinanim natin, wala nang naging problema. Pero yun, buhay na yun. Brado yun mga kabukas. Sabi 3 years daw to yung mga dwarf, pero may napanood ako 5 years pa na. Naabot daw ng 5 years to. Ang ano mga kabokals, alam nyo ba kung saan nanggaling ang dwarf coconut? Ito base lang to sa napanood ko sa Thailand pala. According sa napanood ko mga kabokals correct me if I'm wrong. Yung mga dwarf coconut pala, nagmula yan sa Thailand. Ano talaga siya, species talaga siya ng mga buko na dwarf talaga. Na nagmula ng Thailand. Ba't gano'n sa Thailand, marami silang iba-ibang klaseng meron silang golden queen, yung mangga napakalaki. Parang yung isang piraso, halos 1 kilo na. Sa Thailand din daw galing yun Tapos meron silang mga dwarf. Marami silang mga kakaibang prutas sa Thailand, no. Yan. Buti nakabili tayo ng dwarf coconut. 5 years yan, na. Inano ko rin 3 years, parang napakadali naman ng 3 years. Parang hindi kaya. So yun nga, 5 years pala. At least okay na rin yun, kaysa doon sa regular na na buko. Yun talaga matagal yun. Nagpas 10 taon yata yun hindi lang. Bago mo mapakinabangan. Ito lang muna may tatapos natin mga kabukas, yung area lang na to. Hindi kakayanin yung Hindi kakayanin yung iba. At least nalinis natin yung part by part tong nalilinis natin. So sunod doon naman sa kabila. Para makabuelo din itong mga Madre de Agua. Kaya ng Madre de Agua natin, puno na siya. Yan mga kabukas, yung ating motor, ating poso. Yan. Tabunan na rin yung ating poso ng damo. So far so good naman yung ating poso. Hindi nagbago. At least nagagamit pa rin naman. Yan yung tubig super linaw mga kabukas. Yung tubig na nakukuha natin, napakalinaw. Wala ma-clear natin to. Lalakihan yung mga Aray ko, tinig pala makahiya. Ito walastika.
Walang hiya ka. Makahiya. Makahiya, walang hiya ka. Sakit din ah. Yan o, hindi na nga natin nabubungan mga kabokals. Pero okay naman. Ilang bagyo yung nagdaan eh. Hindi naman nagkakaroon ng problema. Yan ay plastic lang. Plastic saka sako. Bali ano yan. 2 patong na plastic at saka sako. Itong sako na to hindi pinapasok ng tubig. Okay naman. Sabuna na. Wala, makakompleto ko at least yung dito lang sa paikot ng kubo para ano, at least may achievement tayo ngayong araw na to. Hindi kasi pwede ilapit yung grass cutter dito, madali yung poso natin, may wire pa. Kunin ko to yung mga ano paragis grass mga kabokals. Naglalaga din ako dito eh. Sa umaga ko iniinom, ginagawa ko siya sa umaga bago ako magkape. Tutubo naman ulit ito. Saka marami sa labas makakuha. Maraming paragis grass sa labas. Yan. Pero kuha ko para bukas. Hindi na ako lalabas. Para bukas to. Ano to mga kabokals, sinuhugasan ko. Tapos ginugupit-gupit ko maliliit. Saka ako binababad sa overnight. Tapos sa umaga ko pinakukuluan bago ko inumin. Parang siya ah. Kulang pa yan, dadagdagan ko pa yan. Ayun na mga kabokals, natapos ko rin. So yan, so nalinis natin yung paligid ng kubo, pati ilalim. Then dito yung basukal kanina ay okay na. Natabasan na natin mga kabokals. Nailabas na rin natin yung ating mga fruit bearing, yung ating langka. Ayan o. Gaganda na ito, gaganda na. Ayan, separate po yan sa ating patuhan. Pero yung part by part, sabi nga part by part doon, hindi pa rin. Yan, mamaya papakita ko. Pero ito muna, kubo natin, ano na, lockbo na. Lockbo na mga kabokals. Pero ano lang yan, bubong lang yan, napapalitan po yan eh. Yung bubong niya, yung pinaka-body niya kasi okay pa yan. So yung bubong, pwede ko pang ipa-repair yan. Pero okay naman, may mga borders nga tayo dyan eh. Mamaya papakita ko yung mga borders natin. Ayan, so ito nga yung dwarf coconut natin na akala ko patay na oh. Buhay pala siya, buhay pala. May kukulisap pa. Ayan, buhay pala siya mga kabokals. Ayan yung mga madre de agua natin. Ayan, nalinisan ko na rin yung mga ilalim niyan. Ayan. Ayan yung mangga natin.
Yung isang mangga natin, ayan. Carabao mango. Tapos itong mga dwarf coconut natin. Ito, walang problema dito mga kabokals. Ito pa yung isa. Oo. Yan. And siyempre yung ating lansones mga kabokals. Oh. Lansones natin. Oh. Buhay yung lansones natin. At yung mulberry natin. Yung mulberry parang pumapangit mga kabokals. So, nagdidilaw yung mga dahon niya. And syempre yung ating poso. Yan, malinis na yung paligid ng ating poso. Ito, malinis na rin yung ilalim ng ating kubo. Kanina yung napakasukal. Yan, ito mga kabokals. Syempre nakakaya sa mga borders natin. Ayan ang mga borders natin mga kabokals. Nakakaya naman kung madumi yung kapaligiran nila. O, nakita yung talo ng mga kabokals. Parang hindi mabigat yung katawan. Lakas ng paa. Lakas tumalon. Yun ang paborito niyang pwesto. Yung lamesa na yan. Yung ginagawa niyang kama. Yan dyan siya tutulog. Yan po si Beauty. Ito po kasi hindi ko na kinukulong. Hindi na natin kinukulong yan. Bago pa makuha si Hope, hindi na po nakakulong yan. Nakagala na lang yan dito. Kasama ni Bella. Ayan, silang dalawa dito. And yung kulungan niya, ayun, pinagamit natin kay Hope. Nandun sa labas. Kaya ipagamit natin kasi hindi naman yun na ginagamit. And yun nga, dito ang tambayan nilang dalawa sa ating kubo. Silang dalawa. And si Chloe andun. Yan, nakakulong. At salbahe kasi. Salbahe. So yan po. At least ay malinis na yung paligid. Dati kasi yung mga damo naglalabasan na dyan sa sahig. O yun, nakita niya ba? Parang baliwala lang yung kanyang talon. Dati yung mga damo dyan baliwala mga kabukals. Ay baliwala. Yung damo lumulusot na. Yan sa mga butas-butas. Pero ngayon malinis na. Ala Beauty. Malinis na yung paligid. Ala huwag kang tatalon dyan. Mataas yan. Mataas yan. Halika dito. Dali. Ay, siya. Anak ka na. Grabe. Grabe mga kabukas. Nakita niya ba yun? Tinalon yung mula lamesa hanggang dito. Parang pusa. Para ka lang pusa. Para lang siyang pusa mga kabukas. Grabe yung aso na to. Grabe talaga itong aso na to. Ayan. Si Beauty mga kabokals. Beauty. Doon na. Ayan po. Yan ang gawa yung dalawa na yan. Harutan. Best friends siya yung dalawa na yan mga kabokals. Harutan. Lugi si Beauty. Kasi yung ngipin niya sa liwa. Hindi makakagat. Pero hindi naman yan play bite lang naman yung ginagawa nila. Play bite. Magkaibigan yan dalawa na yan mga kabokals. Kaya yun nga, ito yung naging pwesto nila. At least kahit umuulan, maputik, maganda yung kanilang kinalalagyan. Ayan. So ito nga papaayos natin to pagka pwede pa ipaayos to, pwede daw palitan yung na yan, yung bubong na yan. Yan po ang ating mga doggy, ang ating mga boarders, free board and lodging. Dahil pa natin nga ayusin, grabe. Pero at least paunti-unti, hindi naman natin, sabi ko nga, like ko sinasabi, hindi naman natin kailangan magmadali. Kaya lang bukas aalis na naman ako. Pupunta naman kami ng doktor ni partner. So hindi naman tayo makakagawa. Ayan, so okay lang yan. Basta lang, kapit lang at tuloy-tuloy lang. Kahit gaano kapagod, kahit gaano karami ng problema, tuloy-tuloy lang. Ito nga naayos ko na mga kabokals. Hindi ko sukat akalain. Ito, patutuyuin ko itong mga damo na ito. Tapos baka ilabas ko or ikalat ko. Kasi maganda rin yung hindi kinukuha yung damo mga kabokals. Para hindi kagad lumago yung damo. Kaya lang,
Plano ko kasi maggawa ng mga plat ba, yung mga plat. Magtatanim tayo ng mga gulay-gulay. Broccoli. Try ko magtanim ng broccoli, kaya dito mga kabukals. Gagamitan natin ng yung mga binulok natin na ipot na manok na may kusot. Broccoli kasi maganda rin daw po yun sa kidney. Yan. Ayon sa aming pananaliksik. And sa advice na rin po ng ibang viewers natin. Broccoli. Meron pa natin. Broccoli po yung maganda. Kaya isa po yun sa gusto kong itanim dito. Plus yung mga green leafy vegetables na po pwede nating ulam-ulamin. Si partner kasi kailangan puro gulay na yan eh. And yun nga, broccoli ang number 1 sa kanya para makatulong sa kanyang kidney. Tapos pagtatanim tayo ng iba pang gulay na pwede natin pang ulam. So dito ko pinaplano kasi patag dito eh. Patag. Saka pwede kong isara. Haharangan ko para yung mga aso hindi pumunta rito, hindi magpupo. Yung dalawa na. Kung saan sa pumupupo yung dalawa na yun eh. Maganda talaga pagka malinis mga kabokals. Oh. Magandang itsura. Ito isasabay ko na dun sa sa kabila pagka naglinis tayo. Kasi yung dito i-clear ko na lahat yan. Offline linis ako mga kabokals yan. Tatanggalin ko na lahat yung mga dapat itapon dyan. Para naman kaaya-aya sa mga mata nyo kasi may mga nagre-reklamo. Naintindihan ko naman yan syempre. So yan, i-clear natin yan paunti-unti. Ayun yung mga langaw busters natin, pinull out ko nga muna. Pero baka ibalik ko kasi bumabalik yung langaw mga kabokals. Bumabalik, napapansin ko. May mga pailan-ilan na naman langaw. So, ayan. At mag-aalas 6 na ba? 5:30. Padilim na naman mga kabokals. So maraming salamat sa inyong muling pagsama. Sa lahat po ng mga solid kabokals, maraming salamat. Syempre sa ating kaibigan mo Sir Boyet. Sir, thank you so much. Ayan, amazing na buhay. Bye-bye.